Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay gawa na ng makina at isang click na lang ay maaari nang bumili online, may mga tao pa ring pinipiling panatilihing buhay ang mga produktong likha ng sariling kamay. Sa episode na ito, makikilala natin ang isang pamilyang hindi lang masipag kundi mga malikhain. Sila ang pamilya Sukgang mula Barangay Manggan, Banga, Aklan. Dito sa kanilang bahay, naabutan naming abala sina Nanay Elceda at Tatay Rudy sa paggawa ng kanilang mga produkto. Sila ay gumagawa ng mga basket na gawa lang sa tingting ng dahon ng buri at ratan. Ako si Elceda Sukgang, taga Manggan. Tapos among project nga ra, nag-umpisa kami mga, dapat ang 19 to guys. Siguro kung mga may 10 years yun ang nakaraan. Tapos ay makara, ay umanamon. Dahil wa man kami ginapangitan-an, ang may edad yung kami, ay nag-maintenance man kami. Ngani maski papaano, gusto man namin kumita, maski papaano. Ako si Rode Sukgang. Kaya ang pangita, amat-amat doon na. Mga waman na kami, trabaho. Ay maintenance kami ay amat-amat kami. Sobra. Sa unang tingin, parang simple lang ang mga basket na ito. Pero alam nyo ba na bago mabuo ang isang peraso nito, dumadaan muna ito sa ilang oras ng paghahabi, paghubog at maingat na pagproseso. Makara, ruga umpisa ako aming nga project. Karaya, ruga sagad, nga nahambal. Ang unang proseso ay tinatawag nilang pagsagad. Ito ay ang pagbubuo ng base o ilalim ng basket na magsisilbing pundasyon ng buong produkto. Matapos mabuo ang base, sunod na proseso ay ang pagbalimbod. Dito na iniikot at hinahabi ang mga strips ng pipis o buri. Dito na rin unti-unting nabubuo ang katawan at hugis ng basket. Nya obrahon pagkatapos itsagad. Daya rayon do ganahamba ginabudburan para maging imaw. Pabalik-balik malangit makaraya tapos sa matapos gid mag-uob imo baga itdayang pipis nga ra ginahambal. Sa katawan ng basket ay naglalagay na rin sila ng iba't ibang kulay para maganda ang maging finished product nila. Kapag nakuha na ang tamang lalim ng basket, ay sunod naman itong lalagyan ng abibig at handle para mas lalong gumanda at pulido ang basket. Para sa final touch ay kailangan itong linisan o kaya'y sunugin para matanggal ang mga himulmol. Sa katunayan, sapat na ang tingnan ng kanilang mga kamay upang makita ang mga taon ng sipag at pagsisikap na inilaan nila sa paggawa ng bawat basket. At ang mas nakaka-inspire pa rito, hindi lang ito trabaho ng isang tao, isa itong family effort. Si Nanay Elceda kasi ang nagsasagad, si Ate Ros ang nagbabalimbod, at si Tatay Rudy naman ang naglalagay ng abibig at handle. Bukod sa mga basket, ay gumagawa rin sila ng mga flower pots na gawa sa kaparehong mga materyales. Bawat produkto na kanilang ginagawa ay maingat nilang hinahabi upang matiyak ang tibay at kalidad nito. Ang kanilang mga basket ay maaring gamitin sa paglalagay ng iba't ibang gamit sa bahay, dekorasyon o maging lagayan ng mga halaman. Ang bawat peraso ng mga basket na ito ay kanilang naibebenta sa halagang 100 kada peraso. Halagang mura pero tunay na gawang aklanon, kalidad na maipagmamalaki. Tamon nga rang obra,
hay bukon man it barato, bukon gid man kamahagan. Pero kasarangan lang ba nga uwa man it lugi katon? Ay malisod man og obra. Agmahal man ng mga materyales nga amon nga ginagamit. Makita man nanda ron. Tanawo nanda. Ay pinaghihirapan manamot mayan para nga ring matibay. Sa loob ng maraming taon, naging saksi ang mga basket na ito sa mga pagsubok at tagumpay ng pamilya Sukgang. Hindi man kalakihan ang kanilang kinikita, malaki naman ang naging ambag nito upang maitaguyod ang kanilang pamilya at matugunan ang ilan sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ay, mabahot rabuli kararon ka to dahil ga sanda ga iskwela patawa man akon nganit hapat tapos pero ay doyon da amon ngaging kuwang pangabuhian namon di karon kami naga salik tanan pangbugas o alin ay tulong-tulong kami tanang mag-ina ay may mga pamilya on sanda pero hindi daya gina bulig-buligan man ang gihapon kami. Ay kung wa man it diet, wa mat kugong. Mapundo man da, di man da sige-sige. Pundo man na mo, bra. Inasamantala malang nandamanda dahil wa pa trabaho sa ganas. Dahil nagauma man abi ro mga nagaobra 5 years. Kaya may makarayang kugong. Ay, kung wa 5 years ay pundo man kami ron. Nga may kuging kalitan malang namon matpagbinagarayang araw. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi sila nawalan ng pag-asa at patuloy silang gumagawa ng mga produktong may pagmamalaki ng kanilang komunidad. Ginapresentar ko ra amon nga product nga kung sino man do na ila ay mag-adto ang riyak amon sa manggan. Kontak lang ninyo rang umaga si Mary Grace Tolpo Sukgang. Wala man sa karangyaan ng kanilang pamumuhay, mayaman naman ang pamilya Sukgang sa sipag, tiyaga at determinasyong harapin ang bawat hamon ng buhay. Sa simpleng paghahabi at paggawa ng basket, nakahanap sila ng paraan upang makatulong sa kanilang pamilya at may pagpatuloy ang isang hanap buhay na nagbibigay sa kanila ng dignidad at pag-asa. Isang patunay na ang tunay na halaga ng isang produkto ay hindi lamang nasusukat sa presyo, kundi sa kwentong nakapaloob sa bawat hiblang bumubuo rito.